Alam nyo ba na halos 70% ng mga lalaking higit sa 60 anyos ay nakararanas ng paghina sa daloy ng dugo sa kanilang ari? Karamihan sa kanila ay tahimik na tinatanggap ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang paghinang ito ay hindi tiyak na mangyayari, na may mga partikular na hakbang na suportado ng siyensya na maaari ninyong simulan? Ngayon din, para maibalik ang sigla, palakasin ang daloy ng dugo at muling pag-alabin ang inyong relasyon. Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang kumpiyansa, kalusugang sexual at kalidad ng buhay, lalo na pagkatapos ng edad 60. Hindi lang ako narito para magsalita tungkol sa siyensya. Narito ako para baguhin ang buhay ninyo. Akala ng karamihan ang pagpapabuti ng kalusugang sexual pagkatapos ng sidso ay nangangahulugan ng mga tableta o operasyon. Ngunit ang totoo, malaki ang magagawa ninyo para mapabuti ang daloy ng dugo at performance sa pamamagitan ng 7 simple ngunit madalas na nakakaligtaang pang-araw-araw na gawi na karamihan ay hindi ninyo pa naririnig mula sa inyong doktor. Ang mga paraang ito ay hindi lang tungkol sa pagtayo ng ari, ito'y tungkol sa pagpapanumbalik ng inyong enerhiya, intimasiya, kumpiyansa, at maging ng inyong kalusugan sa puso at mga ugat. Ang inyong ari ay isang bintana sa inyong pangkalahatang kalusugan. Kapag malayang dumadaloy ang dugo roon, malaya itong dumadaloy sa lahat ng bahagi ng katawan. Sa gabay na ito, tutulungan ko kayong alamin ang 7 mahahalagang paraan para alagaan ang inyong ari, suportahan ang malusog na sirkulasyon at muling pag-alabin ang inyong relasyon nang walang gamot, masasakit na pamamaraan o kahihiyan. Karapatan ninyong makaramdam na kayo'y buhay kaakit-akit at ganap na gumagana anuman ang inyong edad. Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe at itap ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga tip sa kalusugan ng kalalakihan na sadyang idinisenyo para sa buhay pagkatapos ng 60. Kung nakatulong ito sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na gawing mas mahusay ang mga video na ito para sa inyo. Ngayon, simulan na natin sa pinakauna at marahil pinakamakapangyarihang hakbang na maaari ninyong gawin para mapabuti ang daloy ng dugo sa natural na paraan, ang paggalaw ng inyong katawan. At hindi ninyo kailangang tumakbo ng marathon. Isang simpleng pang-araw-araw na gawi lang ay maaaring magbago ng inyong sirkulasyon at intimasiya pagkatapos ng 60. 1. Unahin ang pang-araw-araw na aerobic exercise. Kung may isang bagay akong nakikita ng paulit-ulit sa aking practice, ito ay ang paggalaw ay gamot, lalo na pagkatapos ng edad 60. Sa katunayan, may mga pasyente akong pumasok sa aking opisina na may mga reklamo ng mahinang pagtayo ng ari, mababang pagnanasa, at pagkawala ng koneksyon sa kanilang mga partner. Bago pa man kami mag-usap tungkol sa mga gamot o tratamento, tinanong ko sila ng isang simpleng tanong: gaano kadalas ninyong ginagalaw ang inyong katawan? Karamihan sa kanila ay nag-atubili, hindi nagaano, sabi nila. Ang ilan
ay hindi na nakapag-brisk walking sa loob ng maraming taon. Ngunit nang gabayan ko sila na magsimula ng regular na gawain ng aerobic activity, kahit na kasing simple ng araw-araw na 30 minutong paglalakad, ang pagbabago ay kadalasang malalim. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at sa relasyon. Ang aerobic exercise ay higit pa sa pagpapataas ng tibok ng inyong puso. Ginigising nito ang buong sistema ng sirkulasyon, kabilang ang network ng maliliit na ugat na nagdadala ng dugo sa inyong ari. Ang mga daluyan ng dugo na ito ay napakasensitibo. Kapag napabayaan dahil sa pagtanda, hindi magandang pamumuhay o kawalan ng aktibidad, naninigas sila kumikipot at nililimitahan ang daloy ng dugo. Nagre-resulta ito sa mas malambot na pagtayo, mas kaunting pakiramdam, at maging sa emosyonal na distansya sa mga intimong relasyon. Ngunit kapag ibinalik ninyo ang palagiang paggalaw, binibigyan ninyo ng bagong buhay ang inyong vascular system. Gumaganda ang inyong presyon ng dugo. Bumabalik ang pagiging flexible ng inyong mga ugat at ang inyong endothelial function, ang manipis na sapin sa loob ng inyong mga daluyan ng dugo na kumokontrol sa daloy ay nagsisimulang gumaling. Ito ay hindi lang teorya, ito ay pisyolohiya. Ang mas hanga pa, pinapalakas ng aerobic exercise ang produksyon ng nitric oxide ng katawan, ang molecule na tumutulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo. Ito ay parang sariling bersyon ng Viagra ng kalikasan, ngunit mas ligtas, mas matagal ang epekto at walang side effects. At ang mga benepisyo ay hindi limitado sa performance. Madalas i-report ng mga lalaki ang mas malinaw na pag-iisip, mas malalim na tulog, mas magandang mood, at panibagong sigla sa kanilang mga relasyon. Kaya ano ang maituturing na aerobic movement? Hindi kailangang maging miyembro ng gym o mag-training para sa isang karera. Ang isang mabilis na paglalakad sa paligid ng inyong lugar, magaan na pagbibisikleta paglangoy, o kahit pagsasayaw sa inyong sala ay sapat na. Ang susi ay pataasin ang tibok ng inyong puso at gawin ito ng tuloy-tuloy mas mainam 30 minuto bawat araw, 5 araw sa isang linggo. Isa sa aking mga pasyente, si Juan, edad 67, ay nagsimulang maglakad kasama ang kanyang asawa tuwing umaga. Sa simula para lang suportahan ang kalusugan ng kanyang puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimula siyang makaramdam ng mas maraming enerhiya, bumuti ang kanyang mga pagtayo, naging mas kumpiyansa, mas bukas sa emosyon, at bumalik ang kanilang intimasya sa paraang hindi nila naranasan sa loob ng maraming taon. Para kaming bumalik sa edad 40, sabi niya sa akin, na puno ng pag-asa ang mga mata. Iyan ang kapangyarihan ng paggalaw. Ito'y simple, libre, at napakabisa. Ngunit kailangan ninyong magsimula. Kailangan ninyong piliin ito kahit sa mga araw na masakit ang inyong mga kasukasuan o mababa ang inyong motibasyon. Dahil bawat hakbang na inyong ginagawa ay hindi lang nagdaragdag ng taon sa inyong buhay, nagdaragdag ito ng buhay sa inyong mga taon. At higit sa lahat, ibinabalik nito ang pisikal na koneksyon na maaaring tahimik na nawala sa paglipas ng panahon. Kung handa na kayong kontrolin ang inyong daloy ng dugo at intimasya,
magsimula sa pagsusuot ng inyong sapatos bukas ng umaga. Hayaan ninyong dalhin kayo ng inyong mga binti pabalik sa sigla isang lakad sa bawat pagkakataon. At kapag nagsimula na kayong gumalaw, may isa pang susi para magkaroon ng mas magandang sirkulasyon at intimasya. Ito ay ang inyong inilalagay sa inyong plato. Dahil ang tamang pagkain ay hindi lang nagbibigay ng enerhiya sa inyong katawan, maaari rin nitong pagalingin ang inyong mga ugat at pag-alabin ang inyong pagnanasa. Tingnan natin. Kung nandito pa rin kayo at may katuturan sa inyo, ang mga kaalamang ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento. Gusto kong malaman na kasama ko pa rin kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na mahalagang hakbang. 2. Yakapin ang diet na mabuti sa puso at daloy ng dugo. Isa sa mga nakakaligtaang katotohanan na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente ay ito: kung ano ang inyong kinakain ay lumalabas sa inyong mga daluyan ng dugo at sa inyong silid tulugan. Kapag ang mga lalaking higit sa 100 ay lumalapit sa akin na nagrereklamo tungkol sa mahinang sirkulasyon, kawalan ng pakiramdam o humihinang sex drive, ang unang tinitingnan ko ay hindi ang kanilang mga hormon o gamot. Tinitingnan ko ang kanilang plato. Dahil ang totoo, bawat kagat na inyong ginagawa ay maaaring nagpapakain sa inyong daloy ng dugo o lumalaban dito. Ang karaniwang dieta na mataas sa processed foods, asukal pritong pagkain at saturated fats tulad ng mga pagkaing maraming mantika, matatamis at maaalat ay nagbabara sa mga ugat, nagpapa-impeksyon sa mga tissue at unti-unting sumasakal sa mismong mga daluyan ng dugo na kailangan para sa inyong pagtayo. Ang parehong pagkipot na humahantong sa atake sa puso at stroke ay madalas na unang lumalabas sa pinakamaliliit na ugat tulad ng mga nasa ari. Ngunit, heto ang magandang balita: ang pagkain ay maaari ring maging isa sa pinakamakapangyarihang anyo ng gamot. Nasaksihan ko ang mga lalaking ganap na nagbago ang kanilang intimasya sa pamamagitan ng paggawa ng mga tiyak at makabubuting pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Pinag-uusapan ko ang mga tunay at sustainable na pagkain na nag-aayos ng mga endothelial cell, nagbabawas ng pamamaga at nagpapataas ng nitric oxide na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na lumawak at manatiling bukas sa panahon ng pagka-excite. Kaya ano ang dapat ninyong kainin para maibalik ang inyong sirkulasyon at buhayin ang inyong koneksyon? Mag-focus sa mga sariwa at buong pagkain na kaibigan ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang mga madahong gulay tulad ng spinach, kangkong at malunggay ay puno ng nitrates na natural na nagpapalakas ng nitric oxide. Ang mga beet ay isa pang himalang pagkain mayaman sa mga compound na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng performance. Ang mga isdang mayaman sa omega-3 tulad ng salmon, sardinas o tulingan ay sumusuporta sa malusog na kolesterol at nagpapababa ng triglycerides na pinapanatiling makinis at flexible ang inyong mga ugat. Magdagdag ng malusog na taba mula sa avocado, olive oil at mga mani tulad ng kasoy, at ang buong cardiovascular system ninyo ay magsisimulang huminga muli. Naaalala ko ang isang lalaki na nagngangalang Miguel, edad 70, na lumapit sa akin
matapos siyang magsimulang umiwas sa intimasya sa kanyang asawa. Akala niya ay pagtanda lang ito, ngunit ipinakita ng kanyang blood work ang mataas na kolesterol, pre-diabetes, at maagang senyales ng paninigas ng ugat. Hindi kami nagsimula sa mga reseta. Nagsimula kami sa kusina. Nagsimula siyang kumain ng plant-forward style diet, maraming gulay, isda, olive oil, whole grains at berries. Sa loob ng 3 buwan, mas lumakas ang kanyang enerhiya, bumuti ang kanyang glucose control, at higit sa lahat, bumalik ang kanyang kumpiyansa sa silid tulugan. Tinawag ito ng kanyang asawa na ang pinaka hindi inaasahang himala. Ang pagkain ay hindi lang nakakaapekto sa inyong pisikal na kakayahan. Nakakaapekto ito sa inyong mga hormone, sa inyong mood, sa inyong pagnanasa, at sa inyong kakayahang manatiling present at konektado sa inyong partner. At hindi tulad ng mga mabilisang solusyon, ang diet na mayaman sa buo at nakapagpapagaling na pagkain ay nagtatayo ng lakas at katatagan na pangmatagalan. Magsimula sa paggawa ng isang maliit na pagbabago. Palitan ang isang processed na almusal ng isang green smoothie o oatmeal na may berries at mani. Palitan ang pulang karne ng inihaw na salmon 2 beses sa isang linggo. Punuin ang kalahati ng inyong plato ng mga gulay sa hapunan. Ang mga ito ay hindi paghihigpit. Ito ay mga pamumuhunan. Bawat pagkain ay isang pagkakataon para palakasin ang inyong sirkulasyon at alagaan ang inyong intimasya. At habang nagsisimulang bumukas ang inyong mga ugat at tumutugon ang inyong katawan, may isa pang kritikal na bahagi na madalas na binabalewala, ngunit maaaring magbukas ng mas maraming kapangyarihan sa inyong performance. Hindi ito tungkol sa dieta o cardio. Ito ay nakatago sa mas malalim na bahagi sa mga kalamnan na nakakalimutan ng karamihan sa mga lalaki. At ang pagsasanay sa mga ito ay maaaring magdala ng inyong kumpiyansa sa isang bagong antas. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. 3. Sanayin ang mga kalamnan ng pelvic floor o Kegels para sa mga lalaki. Kung may isang bahagi ng kalusugan ng mga lalaki na tahimik na nakaligtaan, ngunit nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, ito ay ang pelvic floor. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito iniisip hanggang sa may maging malihirap sa pagpigil ng ihi, hirap sa pagpapanatili ng pagtayo ng ari o pakiramdam ng kahinaan sa panahon ng intimasya. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko, mula sa mahigit 3 dekada ng paggamot sa mga lalaking higit sa 60, ang pagpapalakas ng inyong pelvic floor ay maaaring isa sa mga pinaka-transformasyonal na bagay na gagawin ninyo para sa inyong daloy ng dugo, kumpiyansa at koneksyon. Naaalala ko pa si Guillermo, isang 76 taong gulang na retiradong guro, nang lumapit siya sa akin. Ilang buwan na siyang nahihirapan. Hindi na kasing tigas ang kanyang mga pagtayo, nabawasan ang pakiramdam, at kahit na nararamdaman niyang na-excite siya, hindi niya ito mapanatili ng matagal para maramdaman ang tunay na koneksyon sa kanyang asawa. Sinubukan niya ang ilang suplemento, kahit na isang reseta, ngunit pansamantalang tulong lang ang naibigay nito. Ang kailangan niya ay fundamental na lakas at wala ito sa bote. Nasa kanyang pelvic floor ito.
Ito ay ang grupo ng malalalim na kalamnan na parang isang duyan sa base ng balakang na sumusuporta sa pantog bituka at oo sa ari. Kapag mahina ang mga kalamnan na ito, hindi nananatili ang dugo kung saan ito dapat sa panahon ng pagtayo. Nawawalan kayo ng tigas, stamina at kontrol. Ngunit kapag sinanay ng tama ang mga kalamnan na ito, ay nagsisilbing natural na bomba na nagpapabuti sa pananatili ng dugo, nagpapaganda ng anggulo at lakas, at nagbibigay sa inyo ng kakayahang tumagal at makaramdam ng higit pa. Ito ay parang pagdaragdag ng isang nakatagong layer ng kapangyarihan sa ilalim. Ang pinakamagandang bahagi. Hindi ninyo kailangan ng kagamitan gamot o mga appointment, kaunting pagiging consistent lang. Tinuruan ko si Guillermo kung paano hanapin ang tamang kalamnan yung gagamitin ninyo para pigilan ang pag-ihi sa kalagitnaan. Pagkatapos ginabayan ko siyang magsanay ng mabagal at nakatutok na pigain hawakan ng 5 segundo at bitawan. Nagsimula kami sa 3 beses, 2 beses sa isang araw. Walang nakakakita sa kanya na ginagawa ito at maaari niyang gawin ito habang nakaupo, nakatayo o nakahiga sa kama. Pagkatapos ng mga 6 na linggo, pumasok si Guillermo sa aking opisina na may ngiti na hindi ko pa nakita dati. Hindi ko inaasahan na gagana ito, sabi niya, ngunit nararamdaman kong kontrolado ko na ulit. Napansin din ng asawa ko. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay higit pa sa mekanikal. Ibinabalik nito ang kumpiyansa. Ibinibigay nito sa mga lalaki ang kakayahang tumugon ng may lakas at manatiling engaged hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Kapag alam ninyong gumagana ng tama ang inyong katawan, may nagbabago sa loob ninyo. Nagiging mas bukas kayo, mas present, mas handang ituloy ang intimasiya sa halip na umiwas dito. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang pagkawala ng lakas ng pagtayo ay hindi lang issue ng daloy ng dugo. Ito ay issue ng tono ng kalamnan. At tulad ng anumang kalamnan, ang pelvic floor ay tumutugon sa pare-pareho at nakatutok na pagsasanay. Hindi ninyo kailangang pilitin ang inyong sarili. Maging committed lang sa pagsasanay araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, magsisimula kayong makaramdam ng mas malalim na katatagan at mas matibay na pakiramdam sa sarili. Ngunit kung talagang committed kayo sa pangmatagalang pagbabago, may isa pang piraso ng puzzle na hindi ninyo dapat balewalain. Hindi ito tungkol sa kalamnan o paggalaw. Ito ay tungkol sa pahinga at pagbawi, isang bagay na madalas na binabalewala ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa huli na ang lahat. At maniwala man kayo o hindi, ang kalidad ng inyong tulog ay maaaring direktang nakaugnay sa kalidad ng inyong mga pagtayo. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga kaalamang ito, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para malaman kung nandito kayo at engaged. Ituloy natin. Heto na ang ika-4 na punto. 4. Matulog na. Para bang nakasalalay dito ang inyong kalusugan? Dahil totoo naman, may isang bagay na lubos na nakapagpapakumbaba sa panonood ng isang malakas na lalaki na nawawalan ng sigla. Hindi niya ito pinag-uusapan ng hayagan, ngunit makikita ito sa paraan
ng kanyang pagkilos, sa kanyang katahimikan, sa kung paano niya iniiwasan ang intimasya. Nakita ko na ito ng maraming beses sa mga lalaking higit sa iksinta na nagsasabi sa aking nararamdaman nilang disconnected sila hindi lang sa kanilang partner kundi pati na rin sa kanilang sarili. At kapag sinisiyasat namin ng mas malalim, madalas kong natutuklasan ang isang nakakagulat na dahilan sa likod ng problema: mahinang kalidad ng tulog. Karamihan sa mga tao ay binabalewala ang hindi mahimbing na pagtulog bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang talamak na kakulangan sa tulog ay tahimik na sinisira ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng sigla ng isang lalaki: testosterone at daloy ng dugo. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman pagkatapos ng isang masamang gabi, ngunit ang mga taon ng mababang kalidad na tulog ay nagpapatong-patong sa mga paraan na lubos na nakakaapekto sa inyong kakayahang mag-perform, kumonekta, at makaramdam na kayo ay buhay. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento. Si Roberto, 69, ay lumapit sa akin na dismayado. Humina ang kanyang mga pagtayo sa nakaraang taon. Palagi siyang pagod kahit na wala siyang gaanong ginagawa. Nag-usap kami tungkol sa ehersisyo, dieta at sirkulasyon, ngunit walang makapagpaliwanag sa paghina. Pagkatapos ay tinanong ko, "Kamusta ang tulog ninyo?" Napabuntong hininga siya. 4 siguro 5 oras sa isang magandang gabi, sabi niya, at nagigising ako ng 3 o 4 na beses. Doon mismo ang sagot. Ang tulog ay hindi lang pahinga. Ito ay pagpapanumbalik. Sa panahon ng malalim na tulog, gumagawa ang inyong katawan ng testosterone, inaayos ang mga daluyan ng dugo at kinokontrol ang cortisol, ang stress hormone na nagpapakipot sa mga ugat at pumapatay sa inyong sex drive. Kapag pinutol ninyo ang inyong tulog, literal ninyong pinuputol ang kakayahan ng inyong katawan na ayusin ang sarili nito. At lumalabas ito sa silid tulugan bago pa man sa ibang lugar. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga lalaking natutulog ng mas mababa sa 6 na oras bawat gabi ay may mas mababang antas ng testosterone. At hindi ito nagtatapos doon. Ang mahinang tulog ay nagpapataas ng pamamaga, nagpapataas ng presyon ng dugo, nakakagambala sa produksyon ng nitric oxide, at humahantong sa nabawasang pakiramdam at performance. Ito ay parang sinusubukang patakbuhin ang isang high-performance engine na walang langis. Maaaring tumakbo ito, ngunit hindi maayos at hindi magtatagal. Nakipagtulungan ako kay Roberto para mapabuti ang kanyang sleep hygiene. Nagsimula kami sa mga simple ngunit epektibong pagbabago: pagtatakda ng isang pare-parehong oras ng pagtulog, pagpapatay ng mga screen 1 oras bago matulog, pagbabawas ng caffeine sa hapon, at paglikha ng isang madilim, tahimik at malamig na kapaligiran sa silid tulugan. Hindi ito agad-agad, ngunit sa loob ng ilang linggo, nagsimulang makatulog si Roberto ng dire-diretso ng mas madalas. At ang sumunod na nangyari ay ikinagulat niya. Bumalik ang kanyang enerhiya, gumaan ang kanyang kalooban, at dahan-dahan bumalik ang kanyang intimasya. Sinabi niya sa akin, para akong nagising mula sa isang ulap na hindi ko man lang alam na naroon ako. Iyan ang ganda ng tulog. Wala itong hinihiling
kundi ang inyong kahandaang maglaan ng oras para dito. At bilang kapalit, ibinabalik nito sa inyo ang inyong kalinawan, lakas, at kakayahang kumonekta hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Dahil kapag nakaramdam kayo ng pahinga, lahat ay nagbabago. Lumalapit kayo sa inyong partner ng may init, hindi inis. Nararamdaman ninyo muli ang pagnanasa. Naaalala ninyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pakiramdam na buhay sa sarili ninyong balat. Kaya ngayong gabi, kapag humiga kayo, ituring ang tulog bilang gamot na ito. Hayaan ninyong gumaling ang inyong katawan, hayaan ninyong maibalik ang inyong mga hormone, hayaan ninyong mag-relax at malayang dumaloy muli ang inyong mga daluyan ng dugo. Dahil bawat magandang araw at bawat intimong gabi ay nagsisimula sa kung paano kayo natutulog. At habang nagsisimulang gumaling ang inyong katawan sa mga tahimik na oras na iyon, may isa pang puwersa na kailangan ninyong masterin. Hindi ito pisikal, ngunit kasing lakas ito ng anumang napag-usapan natin. Pinag-uusapan ko ang stress at kung paano ang pagkatutong pakawalan ito ay maaaring magbukas ng isang ganap na bagong antas ng koneksyon at performance. Suriin natin ito. 5. Bawasan ang stress sa pamamagitan ng paghinga, koneksyon at layunin. Nakaupo ako sa harap ng hindi mabilang na mga lalaki na nagsabi sa akin, "Doktor, sa tingin ko may sira sa akin." Ipinaliwanag nila kung paano hindi na tumutugon ang kanilang mga katawan tulad ng dati, kung paano naging mahirap o kahit wala na ang intimasya. Binanggit nila ang mga karaniwang salarin edad dieta, mababang testosterone, ngunit madalas kapag dahan-dahan kong sinisiyasat ng mas malalim na tutuklasan kong ang tunay na salarin ay hindi pisikal. Ito ay stress. Ang stress ay tahimik ngunit walang tigil. Hindi lang nito pinapabigat ang inyong mga balikat. Pinipiga nito ang inyong mga daluyan ng dugo, pinapasikip ang inyong dibdib, ninanakawan kayo ng mahimbing na tulog at dahan-dahang sinisira ang inyong kakayahang makaramdam ng pagnanasa, koneksyon at kumpiyansa. At sa paglipas ng panahon, ang talamak na presyon na iyon ay nagsisimulang isara ang malusog na daloy ng dugo lalo na sa mga lugar na pinakasensitibo sa sirkulasyon tulad ng ari. Naaalala ko ang isang lalaki, si Ricardo, edad 71, na mahigit 4 na dekada ng kasal. Lumapit siya sa akin, hindi dahil masakit ang nararamdaman niya, kundi dahil wasak ang kanyang puso. Hindi na kami kasing lapit tulad ng dati, sabi niya. Wala na akong maramdaman pisikal man o emosyonal. Si Ricardo ay wala sa anumang mapanganib na gamot at maganda naman ang kanyang blood work. Ngunit ang kanyang buhay ay puno ng mga tahimik na pasanin pag-aalaga sa kanyang matandang kapatid, pamamahala sa pinansyal na presyon, pagkimkim sa mga dekada ng hindi nasasabing kalungkutan. Dala-dala niya lahat iyon sa loob niya at isinasara siya nito mula sa loob palabas. Ina-activate ng stress ang sympathetic nervous system, ang madalas nating tawaging fight or flight. Sa survival mode, hindi inuuna ng inyong katawan ang intimasya. Pinapakipot nito ang mga daluyan ng dugo, naglalabas ng cortisol sa inyong sistema, nagpapataas ng presyon ng dugo, at pinipigilan ang mga sex hormone. Sa estado na iyon,
ang pagka-excite ay nagiging mas mahirap makamit at halos imposible nang mapanatili. Ngunit heto ang pag-asa: sa parehong paraan na isinasara kayo ng stress, maaaring buksan kayo muli ng kapayapaan. Kapag naglalaan kayo ng oras para huminga ng malalim, mabagal at may intensyon, nagsesenyas kayo sa inyong katawan na ligtas na ulit ito. Lumilipat kayo mula sa fight or flight patungo sa rest and restore. Nagre-relax ang mga daluyan ng dugo, tumataas ang nitric oxide, kumakalma ang tibok ng inyong puso, at unti-unti bumabalik ang sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga. Hindi lang ito psikolohikal, ito ay biochemical. Kaya't hinihikayat ko ang bawat lalaking higit sa 60 na magkaroon ng pang-araw-araw na ritual para sa pagbabawas ng stress. Para sa ilan, ito ay paghinga sa umaga, huminga papasok sa 4 na bilang. Pigilin ng 7, huminga palabas sa 8 bilang. Para sa iba, ito ay pagsusulat sa journal, magaang yoga, o simpleng pag-upo ng tahimik sa kalikasan. Ngunit ang pinakamahalaga ay huminto kayo ng sapat na katagal para makaramdam. Dahil ang mga emosyong inilibing ng buhay ay hindi namamatay. Nabubuhay sila sa inyong katawan at nakakaapekto kung paano ito gumagana. Ang koneksyon ay mayroon ding kritikal na papel. Ang paghawak ng tao ay kontak, pagtawa, hindi ito mga luho. Ito ay mga mahahalagang senyales ng buhay. Makipag-usap sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong matalik na kaibigan. Sumali sa isang grupo, mag-volunteer, bumalik sa isang bagay na nagbibigay sa inyo ng layunin. Dahil kapag muling bumukas ang inyong puso, madalas sumunod ang inyong katawan. Nagsimulang magsanay si Ricardo ng araw-araw na paghinga, binawasan ang mga commitment na umuubos sa kanya at nagsimulang maglakad ng tahimik kasama ang kanyang asawa, hindi para mag-ehersisyo, kundi para muling kumonekta. 3 buwan pagkatapos, bumalik siya na may luha sa kanyang mga mata. Nagho-holding hands na kami ulit. Sabi niya, hindi kami 20 pero nararamdaman kong buhay ako. Pakiramdam ko asawa na ulit ako. Iyan ang magagawa ng pagbabawas ng stress, hindi lang para sa inyong puso, kundi para sa buong pagkatao ninyo. Nagbibigay ito ng puwang para sa intimasiya, para sa enerhiya, para sa buhay mismo na bumalik. At gayunpaman, kahit natutunan ninyong pakalmahin ang inyong isipan at muling kumonekta sa emosyonal, may isa pang kritikal na gawi na maaaring magpabuti o sumira sa inyong sirkulasyon, isang pag-uugali na pinanghahawakan ng ilang mga lalaki nang hindi namamalayan na unti-unti nitong pinuputol ang kanilang daloy ng dugo, performance at balanse ng hormone. Oras na para pag-usapan natin ito. At kung handa na kayong lubusang bawiin ang inyong kalusugan, hindi ninyo maaaring baliwalain ang susunod. Itigil ang paninigarilyo, hinay-hinay, sa alak. May mga usapan na madali para sa akin bilang doktor at mayroon ding mga mahirap. Ito ay isa sa mga mahirap. Ngunit isa rin ito sa mga pinakamahalaga. Kapag may isang lalaking nakaupo sa harap ko na naghahanap ng mga sagot kung bakit hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati, kung bakit mas mahina ang kanyang mga pagtayo, kung bakit nawala na ang pagnanasa, kung bakit parang alaala na lang ang intimasya
Lagi kong tinatanong sa kanya ang dalawang bagay. Nananigarilyo po ba kayo? At gaano karami ang iniinom ninyo? Minsan mag-aatubili siya. Minsan sasabihin niyang, nagbawas na ako o pangsosyal lang. Ngunit mas madalas kaysa hindi, may tahimik na pag-amin na ang mga gawin na ito na nabuo noon pa ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. At habang maaaring mukha silang maliit ang totoo, ay direktang sinisira nila ang mismong mga daluyan ng dugo na responsable para sa sexual na paggana at koneksyon. Simulan natin sa paninigarilyo. Ang nikotina ay isang vascular constrictor. Pinipiga nito ang inyong mga daluyan ng dugo, sinisira ang sapin ng inyong mga ugat at binabawasan ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng nitric oxide, ang molecule na responsable sa pagre-relax ng daloy ng dugo papunta sa ari. Ang hindi na pagtatanto ng maraming lalaki ay mas maliit at mas delikado ang mga ugat sa ari kaysa sa mga nasa puso. Ibig sabihin, ang mga problema sa pagtayo ay madalas na unang nakikitang sintomas ng nakatagong pinsala sa mga ugat. Minsan akong gumamot ng isang 70 taong gulang na lalaki na nagngangalang Jaime na nanigarilyo ng mahigit 40 taon. Sinubukan niya ang mga gamot para sa ED, ngunit nawawalan na ng bisa. Sinabi niya sa akin, ginagawa ko na ang lahat ng tama pero ayaw talagang mawala nito. Nang ipakita ko sa kanya kung paano dahan-dahang pinakipot ng paninigarilyo ang mga ugat sa kanyang balakang at kung paano maaaring literal na bumukas muli ang mga ito sa paglipas ng panahon kung hihinto siya, may nag-click. Hindi na lang ito tungkol sa paghinto sa sigarilyo, ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang buhay at sa kanyang pagsasama. Kinailangan ng pagsisikap suporta at isang relapse, ngunit nagawa niya ito. At nang bumalik siya pagkatapos ng 6 na buwan, sinabi niya sa akin, hindi lang ako tumigil sa paninigarilyo, nabawi ko ang katawan ko, nabawi ko siya. Ang alak din ay madalas na hindi nauunawaan. Ang isang baso ng alak paminsan-minsan ay hindi problema. Sa katunayan, ang katamtamang dami, lalo na ang red wine, ay maaaring magkaroon ng bahagyang benepisyo sa puso. Ngunit ang sobra, masyadong madalas, ay nagsisimulang magpamanhid sa sensitivity ng nerbiyos, makagambala sa produksyon ng hormone at magpahina sa pagka-excite. Ang talamak na pag-inom ng alak ay kilalang depressant at maaari nitong nakawin sa inyo ang spontaneity, kumpiyansa at pisikal na tugon. At hindi lang ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa presensya. Nakita ko kung paano lumilikha ng emosyonal na distansya ang labis na alak, pinapamanhid ang mga damdamin at ginagawang rutina o obligasyon ang mga intimong sandali. At kapag nawala ng isang mag-asawa, ang siglang iyon hindi palaging dahil sa edad. Minsan, dahil may isang bagay na humadlang. At madalas ang bagay na iyon ay nasa bote o pakete. Ngunit heto ang nakapagpapasiglang bahagi, gustong gumaling ng inyong katawan. Kahit na pagkatapos ng mga dekada ng paninigarilyo o labis na pag-inom, maaaring makabawi ang inyong mga daluyan ng dugo, maaaring maayos ang mga nerve ending, at maaaring magsimulang muling magbalanse ang mga antas ng hormone. Nakita ko na ang mga lalaki sa kanilang 60s at 70s na gumawa ng desisyon
na bitawan ang mga gawin na ito at sa loob ng ilang buwan ay nakaramdam ng mas malakas, mas tumutugon at mas konektado sa kanilang partner kaysa sa maraming taon. Kung pinanghahawakan ninyo ang isa sa mga gawin na ito, wala ako rito para humusga. Narito ako para ipaalala sa inyo na posible ang kalayaan at gayon din ang pagpapanumbalik. Hindi pa kayo masyadong matanda. Hindi pa kayo masyadong malayo. Ang inyong katawan ay naghihintay ng senyas na handa na kayong bumalik sa buhay. At kung handa na kayo, may isa pang huling piraso na gusto kong ibahagi sa inyo. Maaaring ito ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi isang pagbabago sa pamumuhay, kundi isang desisyon na kontrolin ang inyong kalusugan sa paraang masyadong ipinagpapaliban ng karamihan sa mga lalaki. Ito ang sandali kung kailan hihinto kayo sa panghuhula at magsisimulang tunay na malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 7. Magpa-vascular health check-up. Ang huling ito ay maaaring ang pinakamahirap na hakbang para sa maraming lalaki. Hindi dahil ito ay pisikal na mahirap, kundi dahil nangangailangan ito ng lakas ng loob. Ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan, magtanong at sa wakas ay itigil ang pagwawalang bahala sa mga senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Ngunit masasabi ko sa inyo nang walang pag-aalinlangan, ang pagpapatingin sa inyong vascular health ay maaaring ang pinakamakapangyarihang gawa ng pangangalaga sa sarili na gagawin ninyo. Nakita ko na ang napakaraming lalaki na higit sa 60 na pumasok sa aking opisina na bigo sa kanilang performance kumbinsido na may mali. Doon sa ibaba, gayong sa katotohanan, ang issue ay mas malalim pa. Ang erectile dysfunction ay madalas na unang nakikitang sintomas ng isang mas malaking alalahanin, mahinang kalusugan ng mga ugat. At ang totoo, ang parehong makipot o sirang mga ugat na nakakaapekto sa inyong kakayahang magkaroon o mapanatili ang pagtayo ay maaaring tahimik ding nagpapataas ng inyong panganib para sa sakit sa puso, stroke o kahit diabetes. Hindi ko malilimutan si Pablo 72 na lumapit sa akin na may mga alalahanin tungkol sa pagbaba ng libido at mahinang mga pagtayo. Itinuring niya itong pagtanda lang, ngunit may isang bagay sa kanyang boses na nagsasabi sa aking hindi siya kumbinsido. Nagsagawa kami ng ilang simpleng pagsusuri presyon ng dugo, fasting, glucose at kolesterol. At ang nalaman namin ay nagbago ng lahat. Mayroon siyang hindi pa natutuklasang type 2 diabetes, mapanganib na mataas na presyon ng dugo at maagang yugto ng atherosclerosis. Ang kanyang ari ay hindi ang problema, ang kanyang mga ugat. Ang pagbisitang iyon sa literal na kahulugan ay nagligtas sa kanyang buhay. Ang pagpapatingin sa vascular health ay hindi lang tungkol sa paggamot ng mga sintomas. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa inyong katawan at pag-iwas sa bagyo bago pa man ito dumating. Nagsisimula ito sa isang basic panel, pagbasa ng presyon ng dugo, antas ng kolesterol, asukal sa dugo, at mga pagsusuri sa hormone. Ngunit maaari tayong lumayo pa, mga Doppler ultrasound, para tingnan ang daloy ng dugo, sa ari mga antas ng testosterone, at kahit mga pagsusuri sa puso kung kinakailangan. Ang ganitong uri ng impormasyon ay kapangyarihan.
Dahil kapag alam na ninyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan, maaari kayong kumilos. Maaari ninyong baguhin ang direksyon. Maaari kayong gumawa ng matalinong mga desisyon sa halip na mamuhay na may tahimik na pinsala taon-taon. Maraming lalaki ang umiiwas sa mga pagsusuring ito dahil sa takot. Takot sa kung ano ang maaari nilang matuklasan, takot na mahusgahan, takot na masyado na silang naghintay. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, ang pagharap sa katotohanan ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay senyales ng lakas. Ito ay isang lalaking nagsasabing, "Sapat ang pagmamalasakit ko sa aking sarili at sa mga taong mahal ko para alamin ang katotohanan at gumawa ng paraan." At heto ang bahaging nagbibigay sa akin ng pag-asa kapag nahuli natin ang mga problemang ito nang maaga tumutugon ang katawan. Maaaring gumaling ang mga daluyan ng dugo, maaaring ma-optimize ang mga antas ng hormone, maaaring pamahalaan ang metabolismo, at oo, maaaring bumuti ang mga pagtayo minsan ay kapansin-pansin. Bumabalik ang intimasya, bumabalik ang kumpiyansa, at nagsisimulang magsara muli ang distansya sa pagitan ninyo at ng inyong partner. Kaya kung umabot na kayo rito at seryoso kayo sa pagbawi ng inyong sigla, huwag laktawan ang hakbang na ito. Gumawa ng appointment. Itanong ang mahihirap na tanong. Kunin ang mga sagot. Ganito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa panghuhula, kundi sa kaalaman. At ngayong napagdaanan na ninyo ang lahat ng 7 mahahalagang paraan para mapabuti ang daloy ng dugo at koneksyon, pagkatapos ng asintang, may isang huling mensahe akong gustong iwan sa inyo. Hindi ito tungkol sa siyensya o mga rutina. Ito ay tungkol sa paniniwala. Paniniwala sa kung ano pa ang posible at kung ano pa ang maaaring idulot ng inyong hinaharap. Pag-usapan natin iyan ng sama-sama. Isang huling salita mula kay Doc Reyes. Gusto kong iwan sa inyo ang isang bagay na natutunan ko hindi lang mula sa mga aklat o medical journals, kundi mula sa pakikipag-upo sa mga totoong lalaki sa loob ng mahigit 3 dekada. Mga lalaking tulad ninyo. Mga lalaking nagtrabaho ng husto, nagmahal, ng malalim nagsakripisyo para sa kanilang mga pamilya, at ngayon ay sinusubukang unawain kung ano ang ibig sabihin ng pagtanda ng may lakas, dignidad at koneksyon. Narinig ko ang kanilang mga kabiguan, kanilang mga pagdududa, kanilang tahimik na pighati nang magsimulang magbago ang kanilang mga katawan sa mga paraang hindi nila inaasahan. Ngunit may nakita rin akong iba-isang bagay na makapangyarihan. Nakita ko ang pagbabago. Dahil heto ang katotohanan na hindi sasabihin ng karamihan ng malakas, hindi pa kayo tapos. Maaaring mas matanda na ang inyong katawan, ngunit nakikinig pa rin ito. Tumutugon pa rin ito. At ang inyong pagnanais para sa pagiging malapit, para sa sigla, para sa pakiramdam na buhay sa sarili ninyong balat, nandyan pa rin iyan. Hindi ito nawala. Naghihintay lang ito na balingan ninyo. Bawat estratehiyang pinag-usapan natin ay nakaugat sa isang simpleng ideya: ang daloy ng inyong dugo ay ang lifeline ng inyong pagkalalaki. Kapag maganda ang daloy ng dugo, gayon din ang inyong enerhiya
inyong intimasya, inyong pakiramdam sa sarili. Kapag hindi lahat ay nagsisimulang parang nawawala, ngunit ngayon alam na ninyo kung paano iyon baguhin. Natutunan ninyo ang kapangyarihan ng paggalaw na ang 30 minutong paglalakad lamang sa isang araw ay maaaring gisingin ang inyong circulatory system at ibalik ang buhay sa inyong mga selula. Nakita ninyo kung paano ang pagkain ay hindi lang panggatong kundi isang anyo ng pagpapagaling. Kung paano ang kinakain ninyo ay maaaring magbukas ng mga ugat at muling pag-alabin ang pagnanasa. Natuklasan ninyo ang mga kalamnan na hindi ninyo alam na mayroon kayo at kung paano ang pagpapalakas ng inyong pelvic floor ay maaaring magbalik sa inyo ng kontrol at kumpiyansa. Napagtanto ninyo na ang tulog ay hindi isang luho, kundi isang haligi ng kalusugan, yung hormone at ugat. Hinarap ninyo ang epekto ng stress at natutunan kung paano maibabalik ng presensya, paghihinga at layunin ang kinuha ng presyon. Hinarap ninyo ang mahihirap na katotohanan tungkol sa paninigarilyo at alak at sana ay natagpuan ang motibasyon na magsimulang bitawan ang mga ito. At higit sa lahat, ipinaalala sa inyo na ang pagpapatingin, pagharap sa mga numero at pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ito ay isang bagay na nagpapalaya sa inyo. Ang susunod na mangyayari ay nakasalalay sa inyo. Ngunit gusto kong malaman ninyo ito, hindi pa huli ang lahat at hindi kayo nag-iisa. Ang mga lalaking nakahanap ng paggaling at muling koneksyon ay hindi palaging yung may perpektong gawi o perpektong katawan. Sila yung mga nagpasya na itigil ang pagwawalang bahala sa mga tahimik na senyales at magsimulang alagaan muli ang kanilang sarili. Sila yung mga naniniwala na sulit pa rin, na sila ay sulit pa rin. Nasaksihan kong muling umalab ang mga pagsasama. Nakita ko ang mga lalaki sa kanilang 70s, kahit 80s, na mas tumayo ng tuwid, mas ngumiti ng malapad, at muling naging proud, hindi dahil sa isang milagrosong gamot, kundi dahil inako nila ang kanilang kalusugan, kanilang mga pagpipilian, at kanilang hinaharap. At umaasa ako, higit sa lahat, na gagawin ninyo rin iyon. Hindi lang para sa inyong katawan, hindi lang para sa inyong partner, kundi para sa bahagi ninyo na gusto pa ring makaramdam na malakas, hinahangad at buhay. Ang bahagi na hindi sumusuko. Kaya't gawin ninyo ang unang hakbang o ang susunod. Susunod ang inyong daloy ng dugo. Lalalim ang inyong koneksyon. At sa paglipas ng panahon, gayon din ang tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa kaalaman na hindi kayo nagpasya sa paghina. Pinili ninyong bumangon. Dahil pagkatapos ng kinto, hindi pa tapos ang intimasya. Nagsisimula pa lang itong muli. Isang mahalagang aral sa buhay at paanyaya. Ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko ay ito. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakadakilang regalo na maibibigay ninyo sa mga taong nagmamahal sa inyo. Kapag malusog kayo, mas may kakayahan kayong maging isang mabuting asawa, ama, lolo at kaibigan. Ang inyong sigla ay nagiging sigla rin nila. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito
mangyaring maglaan ng sandali para i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang maaaring kailangang marinig ito. At pakiusap, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo o kung anong hakbang ang handa ninyong gawin. Mahalaga ang inyong kwento at ang inyong boses ay maaaring maging pampalakas ng loob na kailangan ng isa pang lalaki para simulan ang kanyang sariling paglalakbay pabalik sa sigla.